Nagpababa ng contract si Kevin Durant sa kanyang contract extension na nasa $30 million ang discount na binigay niya para sa Houston. Mula sa $120 million sa loob ng 2 taon, naging $90 million sa 2 taon na lang ang pinirmahan ni KD. Nasa $43 to $46 million per year ang makukuha niya. Secure si Kevin Durant ng 2 taon sa Houston. Kahit nagpababa siya ng kontrata, siya pa rin ang magiging highest paid player sa history ngayon dahil nalagpasan niya si LeBron ng nasa $10 million. $591 million ang kabuuang kontrata ni Kevin Durant sa kanyang buong karir. Pero panis pa rin siya sa mga kontraktor kasi inabot siya ng 18 years para kitain yung 591. Yung iba 3 taon lang, baka hindi pa eh. Ganito kalaki yung binigay ni Kevin Durant na discount. Pwede pang makapag-trade ang Houston ng isang star player kahit pumirma si Amen Thompson next year dahil magkakaroon ng 1-year gap si Thompson at sasaluhin noon ang kontrata ni Kevin Durant. Kapag naman sa last year ni Kevin Durant, magkakaroon pa ng bakanting spot ang Rockets dahil kay VanVleet. Masasalo nun kung sino mang player ang nasa 40 to 50 million ang matitrade papuntang Houston. Pero sa ngayon, hindi pa interesadong gumawa ulit ng trade ang Rockets. Ang unang kalaban naman ng Houston sa regular season, Thunder. Makikita ni Kevin Durant ang ring ceremony ng team na iniwan niya 10 years ago na sana siya ang inaasahang makakapagbigay ng championship. Nung una, sinabi ni Kevin Durant hindi niya gusto ang idea na ang Thunder ang unang makakatapat nila at sa arena pa nila, championship ring ceremony. Pero sinabi rin naman ni KD na deserve ng Thunder yung championship. Mukhang hindi rin excited si Kevin Durant na maglaro sa unang game niya sa Houston sa home court pa ng OKC dahil busy ngayon si Kevin Durant sa off-season hanggang pre-season sa kikipagpalitan ng bars sa mga fans sa Twitterverse at sigurado babalikan din siya ng mga fans during game. Sa pagitan ng Houston at OKC, lamang pa rin ang Thunder. Plus 7.5 ang Rockets kontra sa OKC. Sa over and under naman, 226.5. Paborito pa rin doon ang OKC kumpara sa Rockets. Merong positional problem ang Rockets ngayon dahil wala nga si VanVleet. Sa mga prediction, base sa Fox Sports, lalamang ang OKC ng nasa 14 points kontra sa Houston. Based to sa stats last year. Dahil ang Thunder hindi masyadong nagbago yung lineup. Meron silang almost plus 13 points differential last season sa mga teams na nakakalaban nila. Yung isa sa 4 na 50-point game ni SGA last season, ginawa niya yon versus Houston nung nakaraang March. Nasa 62 to 42% pa siya sa field at nasa 12 free throws lang ang ginawa. Mababa pa yun. Sa last 10 games naman ni SGA versus Houston, nag-a-average siya ng 33 points, 5 rebounds, 6 assists per game. Samantalang si Kevin Durant, sa last 15 games niya versus dito sa OKC, meron siyang average na 30 points, 8 rebounds at 3 assists per game sa nakaraang 15 games. Based naman sa Media Day record, ito pa lang kasi yung merong update, ang Thunder ang second youngest team papasok ng season behind Portland. Ang top 3 scorer ng OKC, si SGA, Williams at si Holmgren. Meron silang combined average na 69 points per game. Meron din silang 3 perimeter defender, si Caruso, Lu Dort at Cason Wallace. Ang Rockets naman, ang top 3 scorer nila si Sengun, Amen Thompson at Kevin Durant. Base sa stats last year, nasa almost 60 points per game ang 3 player na to. Pwede pang tumaas dahil nag-improve si Thompson. By numbers, kita agad ang upgrade doon kontra sa 54 points last year ni Sengun, Amen Thompson at Jalen Green. Kaya malaki ang in-upgrade nung nakuha ng Rockets si Kevin Durant. Last year, top 4 sa buong NBA itong Houston, pero sila ang top 15 pagdating sa scoring. Sila ang number 6 pagdating sa opposition points or defense. Pero ang Thunder, number 1 team sa buong NBA last year. Sila ang number 4 sa offense at number 3 sa defense. Ang katulad na senaryo ng Rockets ay Orlando Magic na pumasok rin naman ng playoffs last season. Kaya sila gumawa ng trade na masyadong malaki yung ibinigay. Ang Magic ang number 1 defensive team pagdating sa opposition points. Pero sila ang top 3 worst pagdating sa offense. Dahil kung ang Orlando Magic ay nasa at least top 10 ng points per game last season, sila ang magiging top 4 or top 5 team.
pagdating sa East at malamang mas malalim ang abutin nila sa playoffs noong nakarang taon. Based naman kay SGA, no offense sa mga kaedad niyang player, pero ang gusto talaga niyang makatapat ay sina Harden, Steph, LeBron at si Kevin Durant. Ay tiyempo pang unang makakatapat ni SGA si KD. Ito pa lang kasi yung accomplishment na hindi niya pa nagagawa ang matalo ang mga player na to. Si Edwards kasi nakapokus sa kanya media nang tinalo niya si LeBron at si Kevin Durant. Kaya papabor kay SGA kung matatalo nila ang Houston at si Kevin Durant sa opening day at sa ring ceremony pa nila. Kapag mga ganitong buwan or date, kalimitan meron nang nililik na report about sa championship ring ng team na nag-champion. Pero imbes na nasa Thunder ang spotlight papasok ng regular season or first game nila, ang spotlight ngayon na kay Kevin Durant at Houston. Parang katulad lang din nung last finals. Dahil naglalaro pa ang OKC sa NBA Finals versus sa Indiana Pacers, ang mas pinopokus ng media yung trade ni Kevin Durant papunta sa Houston Rockets. Ang Rockets naman ang team na isa sa merong tallest lineup pagdating sa starting unit. Dahil base kay Haliburton, nung nakalaban nila ang OKC sa finals last season, magsisimula ang bagong trend naman ngayon sa 2026. Pero parang nagsimula na to nung tinalo ng Minnesota ang Nuggets nung nakaraang playoffs pa. Ito yung meron dalawang sentro or 7-footer sa loob ng court. Ang OKC kasi merong Holmgren at Hartenstein na parehong shot blocker pa, tapos yung isa hybrid player. Merong ganong setup ang Minnesota. Matatapatan ng Houston ang perception ng dalawang 7-footer na ginamit ng Rockets yung taller lineup nila. Si KD, Jabari Smith, Sengun, Amen Thompson at Steven Adams. Ginamit nila ang lineup na to sa preseason versus Jazz. Teka, mali pala. Pelicans pala yun. Hindi totaling ginamit ng buong preseason yung lineup na yon. Kung merong Hartenstein ang OKC, meron namang Steven Adams yung Houston. Kaso nga lang, kung mala Memphis pa yung laruan ni Steven Adams, malaki talaga yung chance ng Rockets hindi lang sa game sa OKC kundi buong regular season dahil si Steven Adams dati ang leader sa offensive rebounds. Halos pantay lang ang offensive rebound at defensive rebound rate ni Steven Adams. Nagkakataon pa ngang mas mataas yung offensive niya kumpara sa defensive at nag-a-average siya sa kanyang career ng 3 per game. Kaya yung Memphis ang isa sa mga top team pagdating sa regular season dahil si Ja Morant ang number 2 player pagdating sa points per game sa inside the paint at si Steven Adams ang number 1 sa offensive rebounds. Nasa average ng at least 6'8 ang height ng 5 player kung sakaling ilalagay sa starting unit. Si Kevin Durant mula small forward magiging number 2 position kung ibibay sa game style dahil andon si Jabari Smith na pwede maglaro bilang number 3.